Oh, ito yung sunod. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo, mga kababayan, kay Basti Duterte. Na, patay ka diha. So, ito mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan kay Basti Duterte na kung saan may possibility or posibilidad na arestuhin dahil sa banta niya na isang ulo lang naman ang kailangan natin, ang ulo ni Marcos, ni Bongbong Marcos. O, dyan sa statement na yan, mga kababayan, ay may possibility na aarestuhin si Baste Duterte. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, yung teacher, nagbanta, ang sabi nung teacher, post lang yun na, post. Wala siyang sinabi, kundi post lang sa social media. Ang sabi niya, kung sino ang makapatay kay Digong, bibigyan ko ng 50 million. So, kalaunan, dinampot. So, bakit si Sara, si Baste, hindi? So, ang sagot ni Matibag, magkaiba ang panahon ni Digong at panahon ni PBBM. Pakinggan natin mga kababayan. So, possible na si Baste talaga ay madadampot. Ito, pakinggan natin. May ads lang mga kababayan. Senator Judge Raffy Tulfo thereafter. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Raffy Tulfo, you have, I believe, one question, right? Actually, 2 questions, Your Honor. You may proceed, sir. You have 2 minutes, actually. Ako, na-stress na ako kanina. 5 minuto ako doon. Madali. But anyway, going back to Ronald Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronald Mas was arrested without warrant? Well, wait lang mga kababayan. Ito kasing tanong ni Raffy Tulfo ay ito yung teacher na inaresto, tinanggalan ng lisensya dahil nag-post sa social media kung sino ang makapatay kay Digong, bigyan ko ng 50 million. Ipakita ko yan mamaya. At saka ang sabi dito, Sir Kent, yan bang 400 bodyguard ni Sara ay ang nagbayad ba sa sahod niyan ay ang gobyerno? Yes. Sahod po ng gobyerno yan. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin yung katanungan ni Raffy Tulfo kay Melvin Matibag na kung bakit yung teacher nag-post lang naman sa kanyang Facebook account sa Twitter, pinakulong, inaresto, pinakulong, tinanggalan ng lisensya. Bakit si Sara, si Baste hindi? So may possibility mga kababayan na talagang si Sara at si Baste ay arestuhin. Consider po that the threat is live and alam nyo nga, Senator Judge Raffy Tulfo. Senator Judge Raffy Tulfo, you have, I believe, one question, right? Sir Actually, 2 questions, Your Honor. You may proceed, sir. You have 2 minutes, actually. Ako, na-stress na ako kanina. 5 minuto ako doon. Madali. But anyway, going back to Ronald Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronald Mas was arrested without warrant? well, they consider po that the threat is live and alam nyo nga po, yung sinasabi na lahat po ng threat ay hindi po, ito po yung sinuseryoso. So may nag-order sa na-arrestuin si Ronald I Mas? don't have that recollection. Hindi ko po alam, but the arrest was made by the regional office po of Region 1 po. So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronald Mas na walang warrant? Well, si Ronald Mas po was released precisely the reason why meron pong lapse. Ayan po yun mga kababayan, kung naalala nyo po, siya po yung teacher, no? Siya po yung teacher na nag-post. Sabi niya, I will give 50 million reward kung sino makakapatay kay Duterte. No to ABS-CBN. Ayan, yan po mga kababayan. Siya po yan, si Ronel, anong pilido nito? Basta guro. Mga kababayan, si Prince Ronel. Ayan, Ron Prince. Ayan, so kung naalala ninyo, nag-post lang yan wala siyang video, post lang. Pinadampot ni Digong sa NBI, pinaaresto, pinaluhod, pinaiyak, pinapakaawa, tinanggalan ng lisensya bilang teacher. Di ko lang sure kung nakakulong o nakalaya na.
Pero mga kababayan, dito sa tanong ni Raffy Tulfo, bakit dito kay Basti at kay Sara, parang walang action ng NBI. So ibig sabihin ba illegal ang pag-aresto ng NBI dito sa teacher? Ayan. Pakinggan natin. Po, dun po May sa lapses. procedure. Okay, would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronel Mas, na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro? Kaya katunayan yan nga po yung aking binabanggit na Ayan na mga kababayan ako. So may possibility nga na si Basti ay aarestuhin. Kasi mga kababayan, kung sinabi, kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang galing talaga ni Raffy Tulfo, no? Sa totoo lang, believe ako kay Raffy Tulfo. Ang galing ng mga staff niya. Ang galing ni Raffy Tulfo maghanap ng tanong na talagang mapapaisip ka. Una, bakit nga ba itong teacher nag-post lang, inaresto? Bakit si Baste at si Sara na kilalang tao at nandyan mismo kitang-kita hayagan nilang sinabi, bakit hindi inaresto? Pakinggan natin na si Matibag. tuloy-tuloy po yung investigation sapagkat alam niyo po yung warrantless arrest, lesson nga po dyan kay Romel Marcian na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po. Last na lamang, so make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto, at bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? Ayan. Yan ang katanungan ngayon. Bakit yung teacher nagbanta, post lang, inaresto kay Digong, ni Digong? Bakit ngayon kay Sara, kaklarong-klarong nagbanta, bakit hindi inaresto? Pakinggan natin si Matibag. I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yun at ng panahon po ngayon. So, ibig sabihin, sa madaling salita, mga kababayan, sa panahon ni BBM may due process. Sa panahon ni Digong, wala. Diba? Kasi yung panahon ni BBM ngayon, katagal-tagal niya, hindi na-aresto kasi may due process, sinunod kung ano ang batas. Pinairal ang batas ng bawat mamamayan or tinatawag nating human rights. So kay Digong noon walang ganun eh. I don't care about the human rights, but I care the human lives. Sabi ni Digong, wala akong pakialam sa human rights na yan. Ang sa akin, human lives. So, kaya pinadampot niya agad yung teacher kasi buhay niya. Wala siyang pakialam sa human rights, sa karapatan ng teacher. Kasi I don't care about the human rights. I care about the human lives. So, wala siyang pakialam kung anong yung rights ng teacher na pakwain mo ng abogado, pasagutin mo ng ayos, at inimbestigan ng ayos. Wala siyang pakinon. Kasi ang sabi niya, I don't care about the human rights. I care about the human lives. So, human nga daw siya, pero sa impyernong bagsak niya. Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed with your intervention, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang gabi, Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo, no, yung usapin ng trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust. Ayan na mga kababayan, ganito yan na. Gusto ko lang i-explain sa inyo yung katanungan ni Kiko Pangilinan kay Matibag. So ganito po mga kababayan. Ang gustong iparating ni Kiko Pangilinan, we make it short para mabilis intindihin. Kung sakali ba ang Vice President
ay hindi ba siya pwedeng makulong or makasuhan dahil maraming nakasuporta sa kanya at maraming nagtitiwala sa kanya. So, pwede ba nating gawing defense ang mga supporters or mga nagtitiwala or nakasuporta para hindi siya makasuhan or makulong or ma-impeach or ma-convict? Pwede ba nating gawing rason na hindi siya pwedeng i-convict, hindi siya pwedeng ma-impeach kasi maraming nagmamahal sa kanya? Hindi siya pwedeng makulong, hindi siya pwedeng tanggalin kasi binoto siya ng 32 million. So anong sagot ni Matibag sa tanong ni Kiko Pangilinan? Pakinggan natin na mga kababayan. I-explain ko rin pagkatapos ni Matibag. English kasi. Wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting experience bilang isang political advisor din po, yung ating pong mga survey is only a snapshot ng mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey. Tama. Hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagkaganyan po yung ating ginawa, magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung numero at without accusing anyone, alam naman natin there are surveys that can be manipulated po. So, kung magbe-base tayo sa ratings ni Sara kasi mataas ang ratings niya, nangunguna siya sa ratings, hindi siya pwedeng ma-convict, hindi siya pwedeng tanggalin kasi maraming nagmamahal, maraming bumoto, 32 million daw di umano. Ngayon kung magbe-base tayo sa number, may possibility na pwede nating sabihin na hindi naman yan buong Pilipinas ang tinanong eh. Magkaiba ang survey sa eleksyon. Kasi kung tutuusin, kung gusto nyo talaga na hindi matanggal si Sara kasi maraming nagmamahal about sa betrayal of public trust, no? So, para mapatunayan, kailangan kung 32 million ang bumoto at irarason mo 32 million ang bumoto kaya bawal siyang tanggalin, bawal siyang ganituin, bawal siyang makasuhan. Kasi dahil sa butante niyan 32 million, bakit hindi kayo mag-survey? 32 million din ang survey ninyo. At ngayon, malalaman natin para patas. Kasi 32 million ang dinahilan ninyo na hindi siya pwedeng matanggal kasi 32 million ang bumoto. 32 million ang supporters. Ngayon, bakit magbibase ka lang sa 100 taong in-interview? Bakit hindi mo interviewin yung 32 million din? 32 million din interviewin nyo. Kasi mga kababayan, may possibility kasi dyan eh. Kung puro ka Davao magtanong, malamang sasabihin ng taga Davao, love namin siya. Davao yun eh. 'Di ba? Malalaman naman natin 'yan. Paano ba katotoo na 32 million talaga ang nagmamahal kay Sara? Meron pa bang 32 million ngayon? Ang sagot ko po, wala na. Sa 100% sa 32 million, sabihin natin, ang 32 million is 100%. Sa ngayon sa 32 million, yung 100% na yan, nasa 20% na lang. 80% of the Filipino who voting Sara is offend. Na tawag doon na dismaya. Ito para sa akin clear. Kung meron silang survey about sa 100 katao, 1,000 kataong tinanong, ako hindi ko kailangan ng survey. Ang kailangan ko yung mata. Isip, mata, tenga, bunganga, ilong. Una, kung talagang 32 million ang bumoto kay Sara at hindi siya pwedeng tanggalin, bakit hindi yung subukang mag-rally kung umabot ba kayong 1 million? I-base natin, no? Dito tayo, magkuha tayo ng base. Sila nga, nagbe-base sila sa survey. Sige, magbe-base ako ngayon sa survey din na ginawa nila. Ang sabi nila, ayon sa survey, ang taas ng ratings ni Sara, ni Bongo, ni Robin. Bakit hindi din natin gagawing survey? Kung 32 million ang bumoto kay Sara, 32 million ang sumuporta sa kanya at kung may 32 million pa ba hanggang ngayon, para sa akin, wala na. Real talk, wala nang 32 million. Bakit? Imagine ninyo, gumawa sila ng tinatawag nilang tay, kami naman. Hindi nga umabot milyon yung pirma. Ilang buwan silang pinagbigyan ng Supreme Court noon. Ilang pirma lang ang inabot nila? 300,000.
Doon tayo magbibase sila, di ba? Inikot nila Luzon, Visayas at Mindanao yun. Take note, yung pag-iikot nila ng maggawa ng signature campaign para i-house arrest si Digong, pinagbigyan sila ng ilang buwan ng Korte Suprema noon. Ilang pirma lang nalikom nila, may pabit-bit-bit-bit pang maleta si Robin, 300,000 lang. Oh, kung mag-base tayo ngayon sa 32 million ni Sara, bakit doon sa pirma para pauwiin si Digong, hindi umabot 1 million? So, ang tanong ngayon, where is that 32 million when it comes to the signature campaign about the house arrest of PRRD from The Hague to the Philippines? Why does that the sign is hindi umabot ng 1 milyon? Kung merong 32 million, where? Saan? Paano? Paano nyo sagutin? Kung doon pa nga lang sa signature campaign para i-house arrest si Digong, hindi umabot ng milyon. So, nasaan yung 32 million? Milyon na nga lang ang hiningi, hindi umabot eh. 32 million, maskin yung 2 man lang. Tanggalin na natin yung 30. Yung 2 man lang, saan mo yan hanapin? Sa INC? Eh yung nagrally nga yung INC, hindi umabot sang milyon. Tapos yung pirma-pirma na yun, yung iba nun, gawa-gawa lang. Di ba? Oh, yung 300,000 na yun, hindi pa totally 300,000 na pirma na yun ay tao. Yung iba nun, purge pa. Gawa pa nila. Oh. Kaya ngayon mga kababayan, sabi ni Milvin Matibag, kung pagbabasihan natin yung mga ratings na yan, manipulated yan. Una, sa lugar niyan, halimbawa, nasa Davao lang nag-interview yan. Sa Davao lang yan nagtatanong. Halimbawa, 32 million ang idadahilan mo na hindi pwedeng matanggal si Sara dahil 32 million ang butante niya. Eh bakit nung nagpapirma ang tatay niya para pauwiin siya? Hindi umabot sang milyon. Ito si Trim o Trim. BBM palpak daw. Mas palpak si Sara. Yun ang totoo. Aminin na natin. Kung 32 million kayo, sige nga, bukas mag-rally nga kayo. Sabi ni Trim o Trim, si BBM palpak, magnanakaw. Alam niyo yung mga ganyang aksyonan, magnanakaw si BBM. Sino bang hinahanapan ng confidential fund? Di ba? Kung si BBM ang magnanakaw, sino isinasalang ngayon? Kung si BBM ang magnanakaw, sino ba yung nagnakaw ng confidential fund? Kung si BBM ay magnanakaw, sino ba ang makukulong? Sino ba ang na-impeach ngayon? Di ba? Ganun lang naman yan, DDS. Alam niyo, DDS, sa totoo lang, huwag kayong mapikon ha. Sabihin niyo, weak leader si BBM. Kung weak si BBM, sino bang nakulong sa dahig? Mastermind si BBM. Kung mastermind si BBM, sino ba? Sino bang may nakausap na assassin? Diyan na tayo mga DDS Alam nyo, DDS, wag. Sa totoo lang, hindi kayo mananalo sa akin. Kaya nga si Mima pinapapatay Kasi hindi sila mananalo kay Mima. Di ba? BBM magnanakaw, BBM palpak, BBM mastermind. Asan yung kaso? Best President PRRD. Wow. Best President daw PRRD. Saan banda? Paano naging best? Si PRRD daw Best President. Saan? Saan yung best? Magbigay ka nga ng isa, paano naging best? Pumatay ng adik di umano, walang drug test. Pumatay ng adik, walang drug lord. Best? Tapos, naitala ka, pang-7 sa pinakakurap sa buong mundo. Best? Tapos, hanapan mo ng proyekto. Saan yung build? Basta, yun na tayo. Ito mga DDS sa totoo lang, huwag kayo magalit sa akin. Best President si Digong. Paano naging best?
Best President, pero yung mga proyekto, palpak. Lahat bulok. Si BBM ang nahantungan. Baka best. Baka yung best, parang si Shrek ba? Yung best, yung malaki. Alam mo, trim o trim, sa totoo lang, maglulo ka na lang. Oo, maglulo ka, labasan ka pa. O di kaya kung babae ka, pasukan mo toothbrush. Oo, malilibugan, masugat pa yung puki mo sa ginagawa mo. Vice President, punyeta. Vice President. Alam mo, sa totoo lang, matatawa na lang ako mag-isip. Vice President, build, may major project. Major yung gagawing project. Pero ang tanong, nagawa ba yung project? Nagawa yung iba hindi. Now, best major project. Build. Buti pa nga yung ilong ni Kitty na pagawa eh. Pero yung mga tulay na gawa niya, puro palpak, nagbagsakan ni. Kita nyo? Buti pa yung ilong ni Kitty, yung panga, yung ilong, yung mata. Nagawa. Pero yung proyekto ni Digong, puro bagsak. O tingnan nyo, yung mga flood control, lahat palpak kay Marcos. Si Marcos ang sinisi. Biruin mo, mula 2016 hanggang 2022, ang daming flood control. Nagbagsakan, nagsiraan. Ngayon nung pumalit si BBM pagka-presidente, si BBM na sinisi. Putang ina. Yung Dolomite Beach sa Maynila, noong ginawa, ganda-ganda. Noong nilumutan na, noong na puro na chemical, patay na yung mga isda. Nung naging presidente na si BBM na napagbintangan lahat. Alam niyo, mga DDS, putragis na yan. Tanungin ko kayo, mga DDS. Nung panahon ni Digong, sinong DDS na yumaman? Diba? Si Digong, nung naging presidente, walang pera. Binigyan lang ni Aimee. Nung bumaba pagka-presidente, 37 million ang pera. Ngayong nasa dahig, magkano gastos? Bilyon. Saan galing? Diba? Mga DDS, pakisagot. Nung bumaba si Digong, ang pera 37 million lang. Noong nakulong, 150 million a month ang abogado niya sa loob ng isang taon. So, 1.5 billion. Saan galing? Saan galing yung bilyon na binayad kay Koopman? 37 million lang pera niya. Kung pagsamasamahin natin yung pera ni Pulong, ni Basti, ni Sara, sa dalawa niyang asawa, hindi abot bilyon. Pero ilan na ang nagastos? DDS, pakisagot. Di nyo alam, no? Tanga kayo eh. Bubo kasi kayo. Alam nyo, si Digong, mamatay man yan dyan sa dahig. Bilyonaryo yan. Ikaw, putang ina ka. Wala ka nga 100,000 sa bangko eh. Si Digong, mamatay bilyoner. Ang DDS, mamamatay worker. Alam nyo na, mga DDS. Diba? Ayan na nga. Diba? Tell your president to take a drug test. Si Digong, unahin mo. Si Basti, ipa-drug test mo. Pati si Sara. Maghahamon kayo ng drug test. Ako, hamunin mo ko drug test. Mag-drug test ka muna bago mo ko hamunin. Ngayong, hahamunin mo mag-drug test yung Pangulo, samantalang ikaw naghahamon, wala. Ano ka? Di ba? Alam nyo, DDS, hindi kayo mananalo sa akin. Hahamunin yung si BBM mag-drug test. Yung naghamon, nagpa-drug test pa. Hindi. Di ba? So, bago ka maghamon para sabihin ng tao na tama ka, tamang hinala, magpa-drug test ka, naghahamon-hamon ka, tapos nangayayat ka ngayon, tapos sabihin mo, you have been there in paradise, parang may apoy lumabas daliri. Potang inang yan.
So yun lang nga mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Marami na namang DDS mag-iyakan yan. Oo, mga kababayan, Diyos ko. Wala na. Trim o trim. Trim o trim. Ipalaganap mo yan. Gawin mo, ipagpatuloy mo yan. Kung saan ka masaya, hala sige. Ituloy mo yan. Ikaw yan eh. BBM daw, biskurap. Biskurap. Pero si Digong, number 7 sa pinakakurap sa buong mundo. Alam nyo, sa totoo lang, DDS, tulog mo yan, lulo mo yan. Lulo mo yan. Pag nilulo mo yan, unat pa, tirik mata, labasan ka pa. Pero yung mga guni-guni na pinag-iisip mo, biskurap, pero paghanapan ng resibo, walang may pakita. Pero kay Sara, ang daming anomalya. COA, confidential fund, DepEd. Latagan tayo ebidensya, DDS. Maglatag ka ng ebidensya na may kinurap si BBM plus maglatag ako ng ebidensya na may anomalya si Sara. Matatalo ka. Hindi ka mananalo sa akin. Kay BBM, wala kayong makita ni isang anomalya. Kay Sara, ang dami. Confidential fund, COA, DepEd, military resibo, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, meron pang isa si Ricardo Uwishi, Nuba, Nagaraya, Xiaomi, Realme, anak ng Patiting, Jugs Diluga, Jugs Di Asim, tanginang yan. Okay, BBM, anong masabi mo? Weak leader, bangag, adik. Tapos hanapan mo ebidensya, bakit siya naging weak? Walang may pakita. Bangag, paano siya naging bangag? Walang may pakita. Adik, paano siya naging adik? Walang may pakita. Kay Sara, kadami. COA. Ito kay Sara, pakita ko sa iyo ha, bago tayo mag-end. Ito kay Sara. Ito. Paano mo to sabihin? Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta. Ito tingnan natin na. Alam niyo ba? At Alam hindi lang niyo po. ba? The controversial video, this Ito pakinggan mo. Ito. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA. Narinig niyo sabi ni Amy, sangkatutak. Bakit si Sara ang binigkas, hindi si BBM? Sangkatutak. Sunod. Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on Nakatenga. Asan kay BBM? Lapag. Lapag mo kay BBM. Ilapag mo. Ilapag mo na. Ilapag mo na. Trim o trim maglapag ka dyan. Kasi mismo si Aimee, sinabi na niya. Edi sana kung meron kay BBM, edi sana sinabi ni Aimee. Bakit? Ulitin ko ha. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang katotohanan ay maraming kasong nakapela kay BP Sara. Tanginang yan. Asan kay BBM? Lapag! Ang katotohanan ay maraming kaso nakapela kay BP Sara. Lapag! Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan.
Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Ang katotohanan, Trim o trim. Paano na? Ilapag mo na. Si Amy na nagsabi. Ito pa isa. Amy. Magkakaroon naman ng no election at it turns out that Amy Marcos, ibinunyag kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Isang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. May multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Ano na, trim o trim? Lang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. DOJ sa Korte SKL, kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Isang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA. Ano, trim o trim. Sabi mo magnanakaw si BBM tapos ngayon kay Mima ka na naman napunta. Sabi ko sa inyo eh. Ganyan, una mga kababayan, ganyan sakit ng mga DDS. Ganito yan, una. Babanat yan sila sa comment section. Ito si What the Heck, i-post mo ito sa Facebook mo. Ganito ang gagawin ng mga DDS. Una, babanatan kanila sa comment section. Halimbawa, nagla-live ka ngayon, nagba-vlog ka ngayon. Babanatan kanila. Si BBM magnanakaw, si BBM kurap, si BBM bangag, si BBM adik. Tapos pag sinagot mo, magbaba ka ng ebidensya. Walang may pakita. Tapos pag binaba mo, kung si BBM ang magnanakaw, bakit si Sara ang daming anomalya? Ngayon, ipinakita mo yung video, tapos meron nang nagsasalita, ang sasagutin nila niyan, wala, si BBM addict, tapos ulit-ulitin mo yung video na si Sara ay may anomalya, magagalit yan, ang sasabihin agad, taga saan ka? Kita tayo, patayan tayo. O, taga saan ka? Sabihin mo address mo, patayan tayo. Pikon ni. Ganon yan sila. Pagka naglapag ka ng ebidensya, napanood nila, ulit-ulitin mong i-play yun. Pag nabuisit sila sa kakapanood, ang sasabihin, patay na kasama mo, patay na si Mima, nawala na sa topic. Wala na yung pinaglalaban niya. Bakit? Kasi hindi nila alam yung kanilang pinaglalaban. Hindi nila alam yung kanilang pinaglalaban, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Ang DDS, halimbawa ang topic mo ngayon about sa tax ni Sara. Ang tirada nila yung tax ni BBM. Tapos ngayon, pag naglapag ka ng ebidensya na ang tax ni BBM ay okay na, basura na sa Sandigan Bayan, tapos kumpleto ang ebidensya mo na harap-harapan ng ibinalandra mo dyan at nasampal na sa katotohanan, sasabihin ng DDS, sabihin mo address mo, taga saan ka? Patayan tayo. Sabihin mo si ganito, taga saan ka? Babarilin kita. Ganyan sila eh. Pikon eh. Pag nag-topic ka ngayon, aawayin ka nila, yung sisirain nila yung topic mo. Akala siguro nila, tatablantay sa mga ganyan. Diyos ko, sa tinagal-tagal nating nagtatopic ng ganyan. Kahit ngayon, baguhin natin yung topic at ibalik natin yung topic natin kanina, kaya kong ibalik yun. Gusto nyo ibalik ko yung topic kanina? Ito yun, no? Senator Judge Rafi Tulfo, thereafter, Senator Judge Pangilinan. Ayun yung topic kanina. Pwede ko ibalik yan na may possibility na posibleng arestuhin si Baste sa banta niya kay PBBM. Dahil nga yung teacher nagbanta ng post na kung sino makapatay kay Digong bigyan ng 50 million ay inaresto. Bakit si Sara at si Baste hindi? Ganun yon mga kababayan. Kaya mga DDS na yan.
Sabi ko nga, kung libro nyo 10, sa akin 20. O, kung libro nyo 20, mga dede sa akin 40. Hindi kayo mananalo sa akin. Kahit nga kami dalawa ni Sarah magdebate, di mananalo sa akin yan. Diyos ko dumanan. Si Sarah, hindi yan marunong sumagot. Kailangan may script. Kailangan kasi punuin mo na yung pader. O, kailangan, halimbawa, mag-interview ka, kailangan yung interview mo nandoon nakasulat. Tapos may sagot sa baba. Kasi kung on the spot interview, nagme-meltdown yan, di alam ang sagot. I don't need to answer that. Next, please. Ganun siya. Kapag in-interview man ura-urada si Sarah, hindi alam ang isasagot. Kasi bakit? Physically present, mentally absent. So, yun po yun, mga kababayan. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat. Hindi ko po kayo maisa-isa. God bless and thank you.